Jesus, you are worthy of it all, Lord. So, Lord, today we just want to keep on singing, Lord. Lord, we just want to keep on praising you, Lord, because we know, Lord, that we have to keep on declaring the power, the wonder, and the beauty in your name, Jesus. Lord, we lift you up. Lord, we know that in your name there is healing. In your name there is deliverance. In your name there is breakthrough, Jesus. So we're just going to keep on singing, declaring, praising your name. You were the word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, and now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Sin was great. My sin was great. Your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. The name of Jesus. Yes, Jesus. What a wonderful name. We will praise you, 'cause death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. 'Cause yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand, nothing can stand. Amen. Isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat. So tayo pong lahat ay tumayo at awitan natin ang ating Diyos na banal. Amen. Sapagkat alam ko pong sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, may gagawin po siyang breakthrough sa ating mga buhay. Na lahat ng mga hiniling natin sa Panginoon is natugon na po ng ating Panginoon. Alam na po ng Panginoon lahat eh. Nakita na po ng Panginoon ang ating mga buhay. Ano man po yung mga dinadala nyo ngayon, mabigat man po yan. Ngunit sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus, tinapos na po yan.
above them all thrones and dominion, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all.
Thank you, Lord, sa presensya mo, Lord. Maraming salamat sa pagmamahal, sa biyaya, at sa mga miracles, Lord, na paulit-ulit niyo pong ginagawa sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat sa oras na to, Lord, dahil rinig na rinig namin yung boses mo. Damang-dama ka namin. And I pray na hindi lang ngayong gabi lang yung presensya mo, Lord, kundi hanggang sa pag-uwi ng bahay, na kahit yung ibang tao nararamdaman ka. Nawa, Lord, makita ng ibang tao. Makita ka ng ibang tao sa buhay ng bawat isa, Lord. So I pray, Lord, na ngayong gabi, ay lubos ka pa rin naming marinig ang iyong salita. Salita mong makakapagbago ng buhay ng isang tao. So tinataas ko po sa iyo, Lord, ang mensahe ngayon in Jesus' mighty name. Amen. Pwede na po tayong upo. Grabe. Naramdaman niyo po ba yung presence ni Lord? Nasa day 4 na po tayo ng ating prayer and fasting. And totoo talaga yung sinabi ni Pastor Jan na nasa una lang siya mahirap. Pero kapag nasa halfway ka na, mas mahirap daw. Ngayong gabi po, pag-uusapan natin yung surrendering your time, our time. Una, pinag-usapan natin yung isuko natin, yung will, yung worries natin, 'di ba? And then yung pride. Madali po bang isurrender yung tatlong 'yon? Minsan kasi parang ano pa tayo ma-pride 'di ba? Ma-pride. Na parang hirap tayong bitawan yung isang bagay. Kasi gustong-gusto natin tayo yung nagko-control nun. Parang sa time din. Yan, surrender your time. Sabi doon sa verse na, next slide po. Sabi sa Psalms 90 verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Yung verse na po na ito, it's a reminder that we should value the time of God. The time God has given us. Merong oras na binigay sa atin si Lord, di ba? Itong mga oras na to. Ibig sabihin, dapat binavalue po natin yung bawat segundo at minuto sa buhay natin. And to use it to seek wisdom and live for the glory of God. Hindi naman po kasi natin alam din kung hanggang kailan po tayo, di ba? Hindi naman natin alam kung kailan tayo aakyat sa heaven, kailan natin makakasama si Lord. So, tama nga naman. Bakit ba natin pag-aaksayahan yung mga bagay na wala namang kwenta? Di ba? Kaya bawat segundo at minuto dapat pinapahalagan natin kasi bukas makalawa, hindi natin alam kung tapos na ba yung oras natin. Or tapos na ba yung oras na binigay sa atin. Parang sa PisoNet lang. Sino po yung nakatry ng PisoNet dito? Di ba, kapag maghuhulog ka ng piso, may 5 minutes ka. So kapag meron ka lang 5 piso, ibig sabihin may 25 minutes ka lang. So ibig sabihin, sa loob ng 25 minutes, kailangan gawin mo na yung gusto mong gawin sa computer or sa internet. Kasi kapag wala kang ginawa or tinignan mo lang yung, yung monitor mo, sayang lang yung 5 piso mo. So isa rin po sa mahirap i-surrender yung oras natin. Bakit? Kasi may mga bagay po tayo na gustong gawin na hindi naman align sa plano ni Lord Or kapag ginawa natin yon, hindi matutuwa si Lord kapag ginawa natin. For example po ako, gustong-gusto ko pong gumala ng gumala. Kasi pag college na kasi yung mga kaklase ko doon, mga kaibigan ko doon, aya na gumala So, minsan nakikita ko sila pumupunta ng MOA, pumupunta sa Fairview, sa Cubao, yung mga galaan. Tapos lagi nila akong inaaya. Gustong-gusto kong gumala. Kasi masaya naman kasi talagang gumala at magsayang ng oras, di ba? Pampalipas oras. Pero, kapag ba gumala ako ng gumala, matutuwa sa akin si Lord.
Hindi. Kasi ang daming pinapagawa sa akin ni Lord eh. So, ibig sabihin, kapag pinili kong gumala, ibig sabihin, hindi ko na magagawa kung ano yung mga pinapagawa ni Lord. So, yun yung ibig sabihin din na mas gagamitin ko pa yung oras ko sa ministry ni Lord or sa mga pinapagawa ni Lord kesa gumala. Di ba? Surrendering your time to God also means you need to ask God first if pagtutuunan mo ba ng pansin yung isang bagay or lahat ng bagay, di ba? So dapat tinatanong natin si Lord kung, Lord, ito na ba yung tamang oras para gawin ko to? For example, tatanungin natin si Lord na, Lord, ito na ba yung tamang oras or panahon para pumasok sa isang relasyon? Pero kapag sinabi ni Lord na hindi pa ito yung tamang oras, ano yung gagawin mo? Kasi kung tatanggapin mo siya, at wala ka na, pero Lord, ano na ako 20 years old na po ako Sabi nila kapag 18 ka na, pwede ka na daw mag-boyfriend or mag-girlfriend. Hindi. Kapag tinanggap mo yung no ni Lord, at hindi ka na nagpe-pero-pero, ibig sabihin, sinurrender mo yung oras. Sige Lord, kung kailan yung tamang panahon sa'yo at hindi yung tamang panahon ko, dun ako. So yun siya. Dun mong malalaman na sinurrender mo yung time mo sa Kanya. So, how can we surrender our time to God? First is, prioritize God's time. Alam niyo po, kapag mahal natin yung isang tao, priority natin sila, hindi ba? We always make sure na nauuna natin sila. O minsan nga hindi natin namamalayan na nauuna na pala natin sila. Kapag sinurrender natin yung time natin kay Lord, isa din yun yung inuuna natin siya. Like, pagising sa umaga, si Lord agad yung naiisip mo, tapos tatanungin mo si Lord na, Lord, ano yung gagawin ko ngayong araw? Ano yung gusto mong gawin ko ngayong araw? Sabi nga dito sa Matthew 6 verse 33, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Diba? You let God write in your planner. Diba minsan kapag paggising natin, iisipin natin, ay, papasok pala ako sa school, ay, nga pala, may gagawin pa pala ako sa church, may gagawin pa akong ganito. Yun agad yung naiisip natin. Pero nakalimutan nating tanungin si Lord, na Lord, ano ba yung pinapagawa mo sa akin ngayong araw? Prioritize God that we always make time to read His Word, to talk to Him, or pray, and to worship God. And dapat intentional po tayo doon. Nung planning po kami, pinag-uusapan namin yung about intimacy. Tapos paulit-ulit yun, intimacy. Tapos nung nag-prayer and fasting na, dun ko siya na-realize kung gaano ka-importante yung intimacy. At kung gaano kasarap yung intimacy. Kasi, kapag pinaprioritize natin si God, intentional po siya. Paano intentional? Hindi po yung natapilok ka, bigla ka mapadasal. Ay Lord, nga pala, mag-pray pala ako. Hindi yung ganon. Or kaya, dumadaan ka lang sa kwarto mo, nakita mo yung Bible, dun ka lang magbabasa ng Bible. O minsan kapag nabadaan ka or pumupunta ka dito sa church, nakarinig ka ng worship song, dun ka lang mag-worship kay God. Hindi yun ganon. Kayo ba kapag meron kayong mahal sa buhay, naaalala niya lang kayo kasi may nakita lang siya bigla, or hindi siya gumagawa ng effort sa'yo, intentionally. Di ba, hindi tayo sabay lang sa flow. We will be intentional sa pag-prioritize natin kay Lord. Hindi dahil may extra time lang tayo or may ginagawa tayong iba. Di ba? So, pangalawa muna, bago ko ikwento yun. Pangalawa is, use your time wisely. Or use time wisely. Sabi sa Ephesians 5 verse 15, "So be careful how you live. Don't live like fools, but those who are wise." So, dapat daw gamitin natin yung oras natin ng wais, di ba? Paano nyo ba ini-spend yung oras nyo? So, may katuturan. So, yung prioritize God first, nung nagpa-fasting na po ako, dun ko na-realize na sobrang tagal ko palang mag-spend sa social media. Na-realize ko bigla, kasi tinanong ko si Lord Sabi ko, Lord, meron tayong 24 hours sa isang araw, tama? So yung 24 hours na yun, paano ko ba siya ini-spend?
So, nag-iisip na ako kasi nagtataka ako bakit gustong-gusto ko magkaroon ng 32 hours a day eh. Kasi ang dami kong ginagawa, ang daming mga responsibilities and whatsoever, ganyan. So, tinanong ko si Lord, na Lord, pwede bang ipakita mo sa akin kung saan ako medyo tagilid? Tapos biglang pumasok na naman sa isip ko yung Reels. Tapos yung TikTok din. Doon ko na-realize na sobrang addict kong mag-scroll down. Na alam mo yung wait lang, pahinga lang ako 5 minutes, scroll down lang ako. Tapos di ko na malaya, naka 2 hours na ako. Kaya yung screen time, may screen time ako lagi. Araw-araw yon umaabot ng 14 to 15 hours yung screen time ko. Ang lala. Kaya nung na-realize ko bigla yun, parang natakot ako. Kaya isa din yun sa pinag-fast ko. Ngayon nasa 4 to 5 hours na lang ako. 'Di ba? Grabe, sobrang, imagine, paano mo nagagawang mag-scroll down, tapos hindi mo nagagawang magbasa ng Bible? 'Di ba? Paano mo nagawa na mag-scroll down kung hindi ka naman nagdadasal or nag-worship kay Lord? 'Di ba? So, daily, sigurado meron akong 4 hours na extra time kasama na doon yung Devo ko, pagpasok ng school, sa ministry, so lahat. So, chine-check ko kung saan napupunta yung 4 hours ko. Kayo ba? For sure kasi merong extra time na natitira at the end of the day eh. Meron yan. So, paano napupunta yung extra time nyo? Saan nyo ginagamit yun? 'Di ba? So, tanungin niyo po yung sarili niyo, gaya nung pagtanong ko sa sarili ko, kung meron bang kabuluhan yung pinanggagawa ko sa buhay. Na nagugulat na lang ako, pagising ko, sobrang pagod na pagod ako. Kaya nung pinakita sa akin ni Lord yung Reels na yan, yung TikTok na yan, sabi ko, ay, ang kapal naman pala ng mukha akong mapagod pag umaga, no? Eh ako na naman pala nagpuyat sa sarili ko, nagpagod sa sarili ko. 'Di ba? So, yung mga ginagawa ba nating walang kwenta? Sa tingin nyo, may napupuntahan kayo doon? Sa tingin nyo ba, yung pag-i-scroll ko lang doon, may na-achieve ako? Wala. Siguro satisfaction sa flesh ko, pero wala akong na-achieve doon. Nagsasayang lang talaga ako ng oras. Kaya naman, if wala kayong ginagawa, or tambay lang kayo, yung alam niyo yung gising sa umaga, kain, ganito, tulog ulit. Yung ganun na lang, nagiging cycle na yung buhay natin. Ini-encourage ko kayo na yung time nyo din is serve others. Kung meron kayong time to serve others, then serve others. Sabi sa Galatians 6:10, therefore, whenever we have the opportunity, we should do good to everyone, especially to those in the family of faith. Kesa naman nasa bahay lang tayo, 'di ba? Like nakaupo lang tayo, lagi lang tayo nakahiga, nanonood ng TV, gaya ng ginagawa ko, nag-scroll lang. Bakit hindi natin kayang i-serve din yung ibang tao? 'Di ba? Ang dami po nating pwedeng gawin dito sa loob ng church or kahit sa labas ng church. Ask God kung saan ka niya ilalagay and He will use you mightily. Nabibless kasi si Lord kapag nagsiserve yung bawat isa, kapag we are serving one another. Kasi ibig sabihin po kasi nun, kapag siniserve natin yung bawat isa, we are following Jesus. Kasi 'di ba si Jesus bumaba dito, hindi para pagsilbihan, kundi para magsilbi. So if we have the opportunity to serve, let's serve. The only thing na sigurado po ako kapag nagsiserve tayo is magugulat kang mas blessed ka pa kumpara doon sa pinagsilbihan mo. Magugulat, magtatanong ka, bakit parang sobrang blessed na blessed ako? Kasi the more na nagsiserve ka, the more na maraming blessings na napupunta sa'yo si Lord kasi natutuwa si Lord eh. So meron akong illustration, saan si Romalyn, ayan. Meron akong illustration dito na kapag nare-receive mo yung love ni God, yung love, yung peace, at lahat na galing sa Kanya, mag-overflow ka. So for example, okay, kaya mong tumayo dito? Akit ka dito. So, kunwari ito si God. Tapos, saan si you? Ayan, ito si you. Itong isa. So ito si God, dito tayo para, yan. So ito yung love, yung peace, at lahat ng mga binibigay sa'yo ni Lord. So bibigyan ka niya, 'di ba? So kapag napuno ka, mag-o-overflow ka. Kapag na-overflow ka, dapat yung overflow napupunta din sa iba para hindi masayang. Ano ibig sabihin po nun? Yung love
yung blessing, yung peace, lahat-lahat, nag-o-overflow sa'yo yan. At hindi mo dapat hinahayaan na mag-overflow lang at matuyo lang dun sa lupa. Dapat binibigay mo din sa iba. Yun yung ibig sabihin na serve others. Kasi sayang naman talaga, no? Sayang yung mga binibigay sa atin ni Lord na pagmamahal kung sinasarili lang natin. 'Di ba? Paano ka maiintindihan ng ibang tao kung bakit ganito ka klase mag-worship? 'Di ba? Lumuluhod tayo, nagtatangs pa tayo. Minsan sinasabi ng iba, baliw na yata to. Pero paano na nga nila maiintindihan yung nararamdaman mo kung hindi mo naman pinaparamdam sa kanila kung ano yung nararamdaman mo? Kaya dapat, yung time natin, hindi lang siya basta-basta sinasayang. Sobrang importante siya. Kasi, sabi ni May, di ba sabi nga nila, we only live once. We only live once. Naniniwala po ba kayo doon? Totoo naman talaga, isang beses lang tayo mamumuhay dito sa mundo. And we should make sure na yung oras na ginugol natin dito sa mundo, worth it. Imagine na lang umakit na po tayo sa heaven, sa langit. Tapos tatanungin ka ni Lord, Ninya, anong ginawa mo sa lupa? Sasabihin ko ba kay Lord, Lord, ano po, naka 200,000 reels na po ako na na-like. Sasabihin ko kaya kay Lord yon. Or kaya naman, sabihin ko kay Lord, ay Lord, alam mo ba, nung mabot kami ng 5 years ng kaibigan ko sa streak namin sa TikTok, alam niyo yon? O, di ba, alam na mga youth yon. So, isipin mo, kapag sinabi mo kay Lord, kapag kuwenento mo lahat kay Lord, lahat ng ginawa mo dito sa lupa, sa tingin mo matutuwa siya. Sa tingin mo matutuwa siya. 'Di ba? Matutuwa kaya siya kapag narinig niya na inubos mo yung oras mo kaka-cellphone, kaka-chismis, kakatulog ng tulog, at kung ano pa yung mga walang kwentang bagay. Sa tingin niyo matutuwa si Lord doon. Kaya dapat, ngayon pa lang, wag na natin sayangan yung oras natin. Dapat ngayon pa lang, pinaprioritize na natin si God. Na paggising natin sa umaga, kasi kapag tinanong niyo si Lord, na Lord, ano yung gagawin ko? Tapos may sinabi siya na itong gawin mo. Promise, iba yung pakiramdam na may makubuluhan yung ginagawa mo. Alam mo yon, na sobrang saya mo kapag matutulog ka na kasi meron kang ginawang maganda. Na meron kang ginawang may kabuluhan. And dapat talaga, yung pag-time natin, yung oras natin, dapat in-spend natin yun ng ayos, ng tama. And of course, serve others. Sige po, wag na po tayo magsaya ng oras. Tumayo na po tayo. And isa sa realization ko, itong prayer and fasting, is hindi lang pala siya about sakripisyo na hindi ka kumain, nag-sacrifice ka ng ganito. Hindi lang siya about sa ganun. About yon sa paano ka mag-spend time kay Lord. Kasi kaya tayo nag-fast, para imbis na kumain tayo, is mag-spend tayo sa Word or mag-worship tayo kay Lord. So, dapat hindi porket prayer and fasting lang, dito lang tayo mag-spend time ng maraming oras sa Kanya. Dapat kahit wala ng fasting, ganun pa rin tayo. Na dapat ganun pa rin ako, 5 hours na lang ako sa cellphone. 'Di ba? Tayo po yung manalangin. Lord, maraming salamat sa buhay na binigay mo sa amin, Lord, sa oras na ibinigay mo sa amin, Lord. Patawarin niyo po kami, Lord, kung may mga panahon na may mga times na ginugol namin or sinayang lang namin yung oras na binigay mo sa amin. Patawarin niyo po kami sa mga utos na hindi namin sinunod dahil mas pinili namin yung sarili namin. So Lord, I pray na simula ngayong gabi, mas magiging aware na po kami sa kung ano yung ginagawa namin araw-araw. Na Lord, magiging aware kami sa kung ano yung pinapagawa mo sa amin at kung saan mo kami nilalagay, Lord.
And I also pray, Lord, sa lahat nung nagsasuffer dito sa addiction, sa kung saan man, Lord. It's either sa social media, sa kung anumang pampalipas oras nila, Lord. In Jesus' name, binibreak namin yon. In Jesus' name. Na Lord, maging realization din sana namin na nagsasaya lang pala kami ng oras sa mga bagay-bagay. At alisin at talikuran na namin yung mga bagay na yon, Lord. Kaya tinataas po namin yung buhay namin, Lord, yung oras namin, Lord. Sinusuko namin sa'yo, Lord God. Dahil alam po namin, Lord, na mas alam nyo po kung saan mas maganda at mas epektibo kung paano namin gamitin yung oras namin. At alam nyo po, Lord, kung ano po yung nakakapagpasaya sa amin. Nawa, Lord, mamuhay kami ng may kabuluhan sa mundo, Lord God. Na pag-akyat namin dyan sa'yo, Lord, marami kaming ikukwentong magagandang bagay. Masasayang bagay, Lord. Tinataas ka po namin at pinapasalamatan. In Jesus' mighty name, Amen. Pwede na po tayong umupo or kung saan po kayo mas komportable and mag-pray po tayo sa mga bagay-bagay. May mga prayer points po tayo dyan.
panalangin ng bawat isa, Lord. Naniniwala po kami na walang ni isang panalangin ang namiss mo, Lord. At naniniwala po kami, Lord, na kung according unto sa will mo, Lord, sasagutin mo yung prayer ng bawat isa, Panginoon. And kahit na, Lord, may mga prayers kami na parang sobrang imposibleng mangyari, Lord, sobrang hirap abutin, naniniwala po kami kung gaano ka kapangyarihan ka, Panginoon. Naniniwala kami sa power mo, Lord. Naniniwala kami na you will reign doon sa lahat ng mga prayers namin. At maraming salamat, Lord, sa lahat ng mga word na sinasabi mo sa amin araw-araw. Salamat sa presensya mo. Salamat din sa salita mo na nagsusustain sa amin ngayong prayer and fasting, Lord. Na kahit nagugutom yung physical naming katawan, nabubusog kami sa iyong salita. Maraming salamat po, Lord, sa lahat-lahat. In Jesus' mighty name, Amen.